kababayan, sikat na pala ako sa social media. May nagsisend sa akin ng mga estudyante ko ng mga post about sa akin. And I am so happy na nagustuhan ninyo ang aking mga paliwanag po. May ilan na hindi sang-ayon at may ilan namang sang-ayon. But it's okay po. Natutuwa ako sa mga keyboard warriors dyan, sa mga anti-Duterte. Hello po sa inyo. At habang nagbabasa ako sa comments ng isang post, mga kababayan, tungkol sa akin, may nakita akong isang comment na gusto kong mabuksan ang kanyang isipan. Nag-reply siya sa comment ni Sir Christopher Sungahid. At proud siyang pinagyayabang ako magkapareho kami ng lugar, taga Cebu. Shoutout sa inyo. At ito naman yung comment ni Ma'am Lynn Isk, no? Basahin natin, mga kababayan. Christopher Sungahid, EJK, extrajudicial killing ba? Di niya alam? Thou shall not kill sa Biblia, di rin ba niya alam? Picture yan? Hello, Ma'am Lynn Esk, no? Magandang araw sa'yo, ma'am, at shout out po sa'yo at sa buong kapamilya mo po. Nang stalk po ako sa Facebook mo at friends kayo ng estudyante ko before na professional teacher na din po ngayon na si Sir Noel Escanilla po. Shout out, Sir Noel! Ewan ko kung kamag-anak mo po siya, pero kilalang kilala niya po ako. At parang nasa Canada po kayo, ma'am, no? Shout out po sa lahat ng mga Pilipino na nasa Canada po, no? Na nagsusubaybay sa mga POVs ko. Mabuhay po kayong lahat dyan. Okay. Ma'am Lynn, yes po, teacher po ako. I am an educator po, kaya hindi ako gumagamit ng Biblia na parang soundbite lang sa comment section po. Ikaw nag-quote ka ng thou shall not kill, pero halatang hindi mo naiintindihan ang context, ma'am. Sorry po. Mababasa po sa Exodus chapter 20 verse 13 po ang verse na sinasabi ninyo, thou shalt not kill, no? So, una sa lahat po, mali ang pagkakaintindi mo. Ang original Hebrew word dyan ay ratjak. Ang ibig sabihin, murder. Hindi lahat ng killing. So, ang tanong po, alam mo ba ang difference ng murder versus justified killing? O basta nag-quote ka lang para magmukhang righteous po? According sa Romans, chapter 13, verse 1 to 4, ma'am, it says, the authorities are God's servants. They do not bear the sword for nothing. So malinaw, ma'am, na ang gobyerno ay itinalaga ng Diyos. May kapangyarihan silang magparusa. Yung sword po, hindi yan decoration. Symbol yan ng force. Even lethal force if necessary. Okay? Ang 1 Peter chapter 2 verse 13 to 14 says, governors are sent to punish those who do wrong. So, hindi yan suggestion, ma'am. Utos yan. So, paano mo sasabihin na lahat ng killing ay kasalanan kung ang Diyos mismo ang nagbigay ng authority to punish evil? And according to Exodus chapter 22 verse 2 po, if a thief is killed while breaking in at night, there is no guilt. So, diretso ang Biblia, ma'am. May pumasok sa bahay mo, pinatay mo in defense. Wala kang kasalanan. So, saan mo nakuha yung idea na bawal pumatay? Kahit ba self-defense? Sa Biblia ba? O sa sarili mo pong interpretation, ma'am? Sa Luke, chapter 22, verse 36 po, it says, let the one who has no sword sell his cloak and buy one. So, si Jesus po mismo ang nagsabi, maghanda ka para ipagtanggol ang sarili mo. Hindi niya sinabi, na hayaan mo na lang na patayin ka, no? And then, sa Matthew, chapter 5, verse 17 po, God said, I did not come to abolish the law. New Testament po yan, ma'am. So, ma'am, hindi binura ni Jesus ang justice system. Hindi niya sinabi na wala ng consequences ang kasamaan. Ang tinuro niya, huwag maging unjust. Pero hindi niya tinanggal ang accountability. Ngayon,
May isa pang argument na laging binabato ng mga anti-DDS. Paano naman yung mga inosente na nadamay? That's a very good question, mga anti-DDS. At hindi ko yan iiwasan. Sasagutin ko yan diretso. Unang-una, mga kababayan, ang buhay ng inosente ay mahalaga. At kapag may inosenteng nasaktan o namatay, hindi yan basta okay lang. Hindi ako bulag, hindi ako bias, pero hindi rin ako simplistic mag-isip. Deuteronomy chapter 19 verse 4 to 5 is an example of accidental killing. Walang intent. Basahin nyo yan at tapusin nyo lahat. Sa Biblia mismo, may distinction, mga kababayan. May killing na intentional or murder. May killing na accidental o walang intent. Hindi sila pareho ng judgment, mga kababayan. Numbers chapter 35 verse 22 to 25. Please read it all. It is an example of accidental killing versus murder. Magkaiba ang trato. So, kung hindi sinadya, hindi ka ituturing na murderer. May justice pa rin, but hindi ka pareho sa taong pumatay ng sadya. Kuhan mo po? So ganito yan, Ma'am Lynn. Simple logic. Kung binaril ka ng kriminal at may taong nasa likod mo, tapos lumagpas ang bala at tinamaan siya, ang tanong, sino ang may kasalanan? Ikaw ba na nadidipinsahan ang sarili mo o yung kriminal na nagsimula ng karahasan? Ang tawag, anak, Ma'am Lynn, nadamay o napagan. Pero ang root cause, ang criminal gihapon, no? Sa batas, Ma'am Lynn, of self-defense principle, kung may unlawful aggression, ang primary liability na nasa aggressor po. Hindi mo pwedeng sisihin ang taong nagdepensa kung siya ang unang inatake. Sa Proverbs chapter 28 verse 17 says, "A man burdened with blood shall flee." And Isaiah chapter 1 verse 17 says, "Defend the oppressed." So, Ma'am Lynn, ang utos ng Diyos ay i-defend ang inosente. I-punish ang evil. Hindi niya sinabi na hayaan mo na lang para walang madamay. Di ba? So, sa real world, Ma'am Lynn, lalo na sa laban sa kriminalidad, hindi yan clean. Hindi yan perfect. Pero tatanungin kita, kung pababayaan mo ang drug syndicates, ilang inosente ang masisira ang buhay? Ilang bata ang mawawasak ang kinabukasan? Walang system na perfect, Ma'am Lynn. Pero mas delikado ang walang ginagawa at pinapabayaan ang kasamaan. Kasi mas maraming inosente ang maaapektuhan in the long run. So uulitin ko, kung may abuso, imbestigahan. Kung may inosente, bigyan ng hustisya. Pero wag mong gamitin ang mga nadamay para i-ignore ang responsibility ng mga kriminal na nagsimula ng gulo. Now, let's talk about former President Rodrigo Roa Duterte. Ang problema sa argument mo, ma'am, sobrang simplistic. Parang sinasabi mo na lahat ng nangyari is equal to murder agad. That's intellectually lazy. Reality check po tayo. Drug syndicates is equal to organized crime. May armas, may violence, lumalaban sa pulis. So anong gusto mong mangyari, ma'am? Makipag-usap lang? Sermonan mo lang? In Revised Penal Code, Article 11 sa self-defense, ma'am, elements, unlawful aggression, reasonable necessity, no provocation. So, kapag armado ang suspect at lumaban, ma'am, hindi yan EJK, hindi yan murder. That is justified use of force. Ang problema sa'yo, hindi ka nag-distinguish ng innocent versus criminal, murder versus lawful force, justice versus abuse. Pare-pareho lang sa paningin mo kasi kulang ka sa analysis, ma'am. So, hindi mo pwedeng gamitin ang love para protektahan ang kasamaan kung may drug lord na sumisira sa buhay ng marami. Siya ba ang kakampihan mo? O ang mga biktima? No? So, kung may abuso po, imbestigahan. Walang debate dyan.
Pero huwag mong gamitin ang isolated cases para i-condemn ang buong sistema ng law enforcement. I stand with FPRRD. Hindi dahil perpekto ang sistema, kundi dahil naiintindihan ko ang difference ng justice at chaos. Yes, ma'am. Teacher ako, kaya hindi ako nadadala sa pa-verse-verse lang na walang context, ma'am. Hindi black and white ang mundo. At hindi rin ganun kababaw ang Biblia. Teacher ako, kaya tinuturo ko ang context, justice, at truth. Hindi selective outrage. So kayo mga anti-DDS, kung ayaw niyong may madamay na inosente, simulan niyong kondinahin ang kriminal na nagdulot ng gulo, hindi yung taong napilitang lumaban. At next time, kung mag-quote ka ng Bible, Ma'am Lynn, siguraduhin mong naiintindihan mo po. Hindi yung ginagamit mo lang para mang-shame. No? Okay? So matulog ka na, ma'am. Okay? Matulog ka na kasi gabi na dyan sa Canada. Maraming salamat sa pakikinig.